So what's up mga kalapatids, welcome back ulit sa aking YouTube channel. Kung bago ka pa lang po sa channel ko, huwag mo pong kakalimutang mag-subscribe at click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong video natin. So today mga kalapatids, pag-uusapan natin kung paano gamitin yung brewer yeast. So madali lang yan, pero bago yan mga kalapatids, magpatuka muna tayo. Kung gusto mo kong samahan, so tara. So ayan mga kalapatids, nandito na nga tayo sa pagkukuhanan natin ng patuka sa mga pliers natin. So dahil hapon ngayon, mas marami silang kinakain. Sa madaling salita, eat all you can sila paghapon. So itong pinapatuka natin mga kalapatids is plier mix po to na may halong Integra 3000. So kunti lang yan yung Integra 3000 mga kalapatids, pero pag sa breeder, half-half po yan mga kalapatids. 50% na breeder mix at 50% rin na Integra. So dahil nga yung sistema natin dito mga kalapatids is tuwing hapon nagbibigay tayo ng grits. So araw-araw tayo nagbibigay ng grits mga kalapatids. So 3 kutsara lang po yung nilalagay natin grits sa mga patoka nila. So tara na sa plier natin mga kalapatids. So ayan mga kalapatids, nandito na tayo sa plier natin. So 3 PM pong oras ngayon, nagpatuka na naman ulit tayo. So sinasanay na kasi natin yung ibon natin na maaga kumain. So nasabi ko na yan mga kalapatids kung bakit tayo maaga nagpapakain sa kanila. So ibigay na natin tong patuka nila. So lalakas pa rin nila kumain mga kalapatids kahit napakaaga. So napakaganda talaga yung grits na binibigay natin sa kanilang, bibilis nila matunawan. So kargahan pa natin sa loob mga kalapatids dahil hindi kasya yung patukaan nila dito sa labas. So yan na nga mga kalapatids, ilalagay na natin tong patukaan nila na may halong grits. So ganyan lang ginagawa natin dito mga kalapatids. So gustong gusto naman nila yan. So ito yung routine natin araw-araw sa kanila. So kuha na tayo ng tubig nila mga kalapatids. So yan na nga, ubos na nila mga kalapatids yung binigay nating patuka nila. So hapon plain water nga lang tayo. So pinagagawan na nila. So kahit tubig malalakas sila. So ito nga mga kalapatids, ibibigay na natin. So topic nga pala natin mga kalapatids ay kung paano gamitin yung brewer yeast. So napakadali lang naman yun. Pero siyempre bago yan, painuin muna natin tong mga plier natin. So ganyan lang yung sistemang ginagawa natin mga kalapatids dito sa Journal TV Loop. Basta hapon, lagi silang may grits sa patuka. So napakaganda kasi yun mga kalapatids sa ibon natin. So training pala natin ngayon mga kalapatids, pero hindi tayo pagsasampa dahil same location lang din naman ang release ng mga ibon. So tara na sa topic natin. So ayan mga kalapatids, nandito na nga tayo sa baba. So yung topic nga natin mga kalapatids, kung paano gamitin tong brewer yeast na to. So napakasimple lang mga kalapatids. So unahin natin kung sagmamagkano ba to. So nabibili po ito mga kalapatids sa Generica, sa Mercury Drug. So nandyan yan mga kalapatids, available yan. So sa tansya ko to mga kalapatids is mga nasa 275 siguro. Isang bottle nito 100 pieces. So dapat ito mga kalapatids, pag bibili kayo, wag mawawala itong bulak kasi mabilis po malusaw yan kung wala tong bulak dito sa loob. So dati ko na ring hiniwa yan mga kalapatids yung tablet na to, kasi kung magbibigay kayo kailangan nahiwa yan. So ito yung nahiwa mga kalapatids na dati ko nang hiniwa. So yan po ang itsura niya yan. So ang itsura niya po to, kung kabibili nyo ay buo po ito. So kuha tayo ng isa. So yan mga kalapatids, dati na nating hiniwa kasi yan. So may stock na talaga tayo ng ganito dahil lang hirap po pumila sa mga Generica dahil ganito po yung sitwasyon natin.
So kung bibili na lang kayo, mas mainam na buo na lang. Pero kung konti lang naman yung kalapati nyo, di pwede rin yung tingi-tingi. Kung ang tingi-tingi mga kalapatids, ang presyo niya 2.75 centavos siguro. Basta sabihin nyo na lang 3 pesos sa isang piraso. So 2 ibon na yung mapapainom nyo dyan. So yan po yung style niya mga kalapatids pag binili nyong buo. So ito siya, hiniwa lang natin sa gitna. So 2 ibon ang gagamit sa isang tablet na to. So napakaganda po kasi ang brewer yeast mga kalapatids dahil ang bilis po tubigas yung tae ng ibon nyo. So napaka-effective talaga ito mga kalapatids dahil proven and tested na talaga ito. So ito po yung nakasulat sa likod mga kalapatids. So prevention po kasi ito. So parang probiotic rin mga kalapatids na kunwari katatapos natin nag-antibiotic, pwede nating isunod ito kinabukasan na ipainom para ma-prevent ulit yung mga good bacteria na nawala. So kuha tayo ng sample natin mga kalapatids na isang ibon natin. So ang line niya to, syempre sasabihin na rin natin Bickert X High Milim yung nanay niya, tapos yung tatay niya to purong Basra na dinirect natin sa PHA player na si Fireloop. So ito mga kalapatids, kuha na tayo ng isang brewer yeast natin na ibibigay sa ibon natin. So itong brewer yeast mga kalapatids, kahit inakay, flyer, breeder, pwede lahat yan. So sabi ko nga sa inyo, parang probiotics lang din to. So ibigay na natin. So nalaglag pa kalapatids, so kunin natin ulit. So ito. So isang tablet lang mga kalapatid sa isang araw. So mas okay na maaga nyo ibigay. At yung pagbibigay nyo to mga kalapatids, yung same lang din ng pagbibigay nyo ng probiotics. Diba karaniwan naman na pagbigay natin ng probiotics Martes at Webes. So same lang din yung paggamit natin kung wala tayong probiotics. Kung may probiotics tayo, mas mainam na lang rin siguro na yung probiotics na lang. Kaso nga mga kalapatids, napakadali lang gumawa nun. O sabihin natin napakadali mga kalapatids, pero hindi lahat ng gumawa ay masasabi nating tama yung pagkaproseso. Dahil marami nang gumagawa ngayon ng probiotics mga kalapatids na mali-mali naman yung sistema nila dun. So kung kukunti lang naman yung ibon nyo, brewer yeast na lang kayo, dahil ito talagang ginawa na ng manggagawa, yung mga doktor. So nandyan na rin yan, scientist, sila na rin gumawa dyan. Ito mga kalapatids, kunwari meron kayong kalapating basa yung tae. So bago kayo mag-antibiotic, ibigay nyo muna tong brewer yeast. Doon nyo malalaman kung may sakit ba yung ibon nyo. Dahil tong brewer yeast mga kalapatids, once na sinubo nyo at hindi umeffective, ibig sabihin malala na talaga yung sakit ng ibon nyo, maaring may salmonella na. Pero kung effective mga kalapatids, ay ayos na ayos pa rin. So ito mga kalapatids, pag binigay nyo ng maga, dire-diret yung maganda na yung ipot ng tae ng kalapati nyo. Di katulad ng probiotics na pag binigay nyo 1 week muna siguro bago magproseso yung pagganda ng katawan ng ibon nyo. So ito kasing brewer yeast mga kalapatids, minsan lang, kunwari gumamit kayo ngayon, siguro mamaya kunti, andyan na maganda na talaga yung tae nya. So ginagamit ko to mga kalapatid sa breeder bago ko isalang. So napakaganda po ito sa breeder pagkatapos natin nag-antibiotic. So ginagamit ko to pang prevention. So ano ba yung prevention mga kalapatid? So napakasimple lang din na dapat nyo rin malaman. Ang prevention mga kalapatid o yung pag-prevent, dapat kunwari katatapos natin nag-antibiotic. So ang daming natanggal o katatapos natin nagpurga, ang daming natanggal mga kalapatids na good bacteria sa ibon natin. So kaya pumapasok na tong brewer yeast o kaya itong probiotic para may balik niya yung good bacteria na nawala sa ibon natin. So ganyan lang kadali mga kalapatid. So pati na rin sa flyer, ganyan rin yung ginagawa natin. Pag wala tayong probiotic, gumagamit tayo ng brewer yeast. So, pero sa flyer ko mga kalapatids, ang binibigay ko nga ay probiotic. So meron din akong probiotic dito, pero may stock talaga akong brewer yeast para sa breeder natin at mga inakay. Sa
mga breeder kasi natin mga kalapatids, pag probiotics yung gagamitin natin, hindi naman kasi nila lahat mauubos yung tubig, masasayang lang yung probiotics na binili natin. Kaya mas mainam na breweries na lang sa kanila, subuan lang. So ganun lang din sa inakay mga kalapatids o dito sa mga stocklop natin. So ganun lang yung prosesong ginagawa ko. So vitamins talaga kasi itong breweries mga kalapatids, na ang dami nang sumubok dito. So totoo naman to dahil matagal na natin ginagamit to. So ito yung probiotics natin mga kalapatids na sa flyer natin. So gumagamit rin ako to mga kalapatids dahil ito ang ginagamit ko sa mga flyer natin. Kasi iniwasan ko kasi silang mahawakan mga kalapatids para naman hindi sila ma-stress. Kung sa breeder lang, yung breweries talaga yung sinasalpak ko. So ito pa yung isa mga kalapatids na breweries. So dalawa kasi itong breweries natin dito. So itong isa wala nang laman yan dahil naubos na natin. So buo-buo kasi talaga yung binibili ko kasi ayaw ko magpabalik-balik sa generica. So bago ko makalimutan mga kalapatids, itong breweries ginagamit ko rin ito sa arrival ng ibon. So ginagamit ko to pang recovery mga kalapatids. So napakainam, napakagandang gamitin. Talagang nasubukan ko to mga kalapatids nung last summer natin. So nung pauwi yung ibon natin, so ito yung sinalpak ko. Ang bilis talaga mag-recover ng ibon. Bukod dun mga kalapatids, nagpre-prevent na siya. So kung sakaling may nainom man siya sa daan na madumi, yung mga pumasok na bad bacteria, kaya niyang walain yun, o kaya mga nawalang good bacteria, kaya niyang ibalik. So parang probiotics nga lang talaga to mga kalapatids. So yun ang kagandahan sa brewer yeast. So ayan mga kalapatids, nasabi ko na kung paano gamitin yung tamang proseso nitong brewer yeast. So kung may natutunan ka mga kalapatids, huwag mong kakalimutang mag-subscribe at click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong video natin. So happy flying!